Alam nyo, may natutunan ako mula sa isang simpleng garden. Hindi pala sapat na taniman mo lang ng buto ang lupa, kundi kailangan mo pala itong diligan araw-araw. Tapos, maghihintay ka. Kailangan mo magtiyaga at syempre, bunutin din yung mga damo na nasa paligid nito. Kasi kahit anong dilig at sikat na araw yung ibigay mo sa kanya, kung ang mga ugat ng damo ang siyang kumakain doon sa nutrients ng lupa, naku, hindi tutubo ng maayos ang bunga. Tama ba? At minsan, ang makikita mo lang sa tinanim mo ay dahon, pero walang bunga. O kaya may bunga nga kaso maliliit, pwedeng mapait o walang sustansya. Alam mo, ganyan din sa ating buhay espiritual. Hindi natin kayang baguhin yung sarili natin sa pamamagitan lang ng disiplina o mabubuting gawa. Hindi. Bakit? Kasi ang banal na spirito lamang ang makakapagpausbong ng bunga sa loob natin. Bunga ng pagmamahal, bunga ng kagalakan, bunga ng kapayapaan at iba pa. Pero tulad sa garden, may bahagi tayong kailangang gawin. Hindi natin kayang magbunga pero pwede tayong makipag-cooperate sa banal na spirito. Pwede nating hayaan ang spirito na alisin ang mga damong ugat ng pride, ugat ng galit, ugat ng inggit o kasinungalingan. At kapag siya ang may control ng lahat ng bagay sa buhay natin, doon natin mararanasan ang tunay na pagbabago na nagsisimula sa loob, dito sa loob natin at umaapaw ito palabas. Ngayong araw, sisimulan natin yung bagong series na tinatawag na Spirit-Led. Sa mga susunod na linggo, pag-usapan natin kung paano mamuhay bilang mga taong hindi lang may pananampalataya, kundi pinangungunahan mismo ng banal na spirito. Na-realize ko, kapag hindi natin hinayaan ang banal na spirito ang manguna sa ating buhay, ay para tayong nagmamaneho ng sasakyan pero wala tayong direksyon. Mas madalas maliligaw tayo para tayong nagtatanim. Pero hindi tayo marunong mag-alaga. Parang ako hindi ako marunong mag-alaga ng halaman. Pag ako nagtanim, ako sigurado mamamatay yon. So parang gano'n, no? Kung hindi tayo spirit-led, para tayong nag-aalaga ng halaman na hindi nagkakaroon ng bunga sa buhay natin. Pinipilit nating itulak pasulong yung ating buhay, pero hindi natin kayang umusad ng malayo. Pwedeng magmukhang mabuting Kristiyano tayo sa labas, kasi nagsisimba naman tayo pag linggo. Pero sa loob, naku, puno ng pagod, pagkadismaya, at kawalan ng kapayapaan. Alam nyo, ang pride, galit, inggit, kasinungalingan, at iba pang kasalanan, nananatiling nakaugat at patuloy na kumakain sa nutrients ng ating spiritual growth. Kaya, magtataka ka, bakit ang hirap magbago? Yung tipong wala kang lakas lumaban sa tukso. Gusto mo magbago, kaya lang parang hindi kaya eh. Nakaka-relate ba kayo? Minsan, meron tayong gustong-gustong kasalanan. I'm sure binago na tayo ni Lord. Binago na kayo ni Lord. Pero minsan, meron ka pa rin specific na kasalanan na, teka, parang nagiging paborito ko na to at gusto ko tong tanggalin sa buhay ko. Minsan yung ugat ang hirap tanggalin. At hindi lang yon, kung hindi nangunguna ang Holy Spirit sa iyong buhay, mahihirapan ka magmahal ng mga taong mahirap mahalin. Tama ba? Walang power na magpatawad. Walang power na maglingkod o magpatuloy sa pananampalataya. Kaya nga, Lord willing, sa ating series na Spirit-Led, makikilala natin ang banal na spirito. Paano siya kumikilos sa buhay natin? At paano natin hahayaan na siya ang magpabunga sa ating buhay? So ngayong week 1, pag-uusapan natin ang bunga. Be Spirit-Led, be fruitful. Yan yung title natin. Be Spirit-Led, be fruitful. Kaya tapusin mo ang mensaheng ito, kaibigan. Kasi baka kaya hindi nangyayari ang bunga na gusto mo ay hindi dahil kulang ka sa effort, kundi kulang ka sa pagpayag sa banal na spirito na magtrabaho sa puso mo. Kaya nga, baka ito na yung panahon para bunutin natin yung mga damo at hayaan ang Diyos na magpalago sa iyo. Magandang araw muli mga ka-Wotji. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita
sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Or check nyo sa description at makikita nyo doon ang registration link para sa ating online discipleship group. Meron nga pala tayong gaganapin na baptism. Kung ikaw ay nagsuko na ng iyong buhay sa Panginoong Jesus, ay inaanyahan ka namin i-declare mo ito publicly at ipahayag na ikaw ay totoong tagasunod na ng Panginoong Jesus. Ang link ng registration ay makikita nyo sa description. Sumali ka din every Monday sa ating D-Group Leaders Training. Panahon na para humakbang ka ng pagsunod sa panawagan ng Diyos sa iyo. Mag-register ka lang sa link na naroon dyan sa description. So, paano ba tayo magiging spirit-led na magkaroon siya ng bunga sa ating buhay? Una, follow the Spirit. Pangalawa, fight the flesh. At pangatlo, bear the fruit. So, ang dali lang, daling tandaan. Follow the Spirit, fight the flesh, bear the fruit. So, una, pag-usapan natin, follow the Spirit. Susunod tayo sa pangunguna ng banal na spirito sa ating buhay. Paano yon? Sabi sa Galatians 5:16, subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa spirito at huwag din niyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Kaibigan, kung gusto mo magbunga, sabi ni Pablo, lumakad kayo ayon sa spirito. Ibig sabihin, hayaan mong siya ang manguna sa iyo araw-araw. Hindi ito isang hakbang lang na one time. Tapos na. Hindi ganun yun. Ito ay lifestyle. Ito ay pamumuhay na naka-align, naka-ayon at sumusunod sa direksyon ng banal na spirito. Na-try mo na bang sumabay sa lakad ng isang tao? Kapag masyado siyang mabilis, ano nangyayari? Di ba, napapagod ka? Kapag sobrang bagal naman siya, tapos ang tagal-tagal niya, nauuna ka na. And then, lilingon ka sa likod mo, naku, layo pa niya. Naiirita ka, nagagalit ka. Kasi ang bagal ng kasama mo. Pero kapag magkasabay ang hakbang nyo, ang sarap magkwentuhan. Ang sarap sa pakiramdam. Tama ba? Ganyan din ang pagsunod sa spirito. Hindi siya nauuna sa'yo para iwan ka. At hindi rin siya nahuhuli para pabayaan ka. Pero kailangan mo makisabay sa kanyang bilis. Kailangan mo makisabay sa kanyang timing. Huwag kang magagalit, huwag kang maiinip, huwag kang mag-give up. Kung hindi yung paraan niya, kung hindi yung timing niya, ang nasusundan mo. Tingin ka lang sa direksyon na sinabi niya sa'yo at tuloy-tuloy na lumakad ka kasama niya. Huwag kang mauuna, huwag kang magpapahuli. May pagkakataon na ang layo na niya kasi hindi mo siya sinasabayan. Sabi niya, ito ang gagawin natin sa ating pagtatama, paglilinis, pagbabago, sa ating ugali o pagsuko ng kasalanan mo. Pero ikaw, di ka sumusunod, ang layo mo. Ayaw mo bitawan ang nagpapabagal ng takbuhin mo. May pagkakataon naman na sinabi niya sa'yo, wait lang, hindi pa ngayon. Kaya lang, talagang nandun yung desire mo na mauna na. Nagpapadalos-dalos ka. Tapos kapag nadapa ka, alam mo mangyari, saka mo lang siya hanapin. Kaibigan, sabayan mo ang banal na spirito. Be sensitive sa leading niya sa'yo. At bawat araw, moment by moment, nakahanda ka na sumunod sa kanya. Now, maaaring tinatanong mo, bakit ang hirap sumunod minsan? Kasi may kalaban tayo. Ang ating flesh o laman. Yung sarili nating kagustuhan, sariling emosyon, at sariling kasalanan. Yan yung kalaban natin. Kaya sabi rin sa Galatians 5:16, huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Ang ibig sabihin, kapag hindi tayo sumusunod sa spirito, hindi tayo lumalakad kasabay niya, ang sinusundan natin ay ang laman. At kapag laman ang sinusunod natin, madalas ang bunga ay desisyon na punong-puno ng pagsisisi. O kaya, ang bunga, kung hindi tayo lumalakad kasama ang banal na spirito, naku, yung relasyon natin, maaaring masira. Alam niyo, kahapon, anniversary po namin, and nung bago mag-Sabado, nagplan ako na meron kaming pupuntahan. Kaya lang, sabi ko, ika-cancel ko muna yung aming D-group. Nag-assign muna ako ng ibang magpapacilitate doon po sa aming D-group dahil nga meron kaming date. Kaya lang, syempre, yung aking asawa ay namimiss niya, na kami ay magkasama. And syempre, yung banal na spirito, sinasabi sa akin,
Bigyan mo ng time. Kasi busy ako eh. Sabi ko pa naman, ito, kailangan matapos ko na yung recording, kailangan gawin ko to, kailangan gawin ko yan. Pero alam mo, sabi ng Holy Spirit sa akin, ang linaw, prioritize your wife. So, ang ginawa ko, okay, sige, alis na tayo, lumakad na tayo kung saan tayo pupunta. And alam mo, na-feel ko na yung joy, naramdaman ko dahil alam ko na tama yung leading sa akin ng Holy Spirit. And ganoon din tayo, kailangan nating sumabay. Kailangan nating maging sensitive. I-involve natin siya sa lahat ng desisyon ng buhay natin. Kapag tayo spirit-led, buhay na buhay tayo, na punong-puno ng direksyon, puno ng pag-asa, puno ng bunga, ang makikita sa ating buhay. Hindi ka magkakaroon ng regret. Naisipin mo, naku, bakit ba ito ginawa ko? Bakit ba hindi ako sumunod? Ayan, ito tuloy ang nangyari. Hindi ka magkakaroon ng ganong regret kung sumusunod ka sa banal na spirito. Sumasabay ka sa Kanya. Kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Sino ang sinusundan mo sa araw-araw? Sarili mo ba? Emotion mo ba? Takot mo ba? O ang Holy Spirit? Alam mo, tandaan mo ito, ang bunga ng Holy Spirit ay hindi nangyayari dahil lang nagsisimba ka pag linggo. Hindi. Ang talagang sumusunod sa banal na spirito, ang ibig sabihin nun, bawat araw, bawat desisyon, bawat plano, ginagawa mo yung kalooban na sinasabi sa'yo ng banal na spirito. Kung gusto mo maranasan ang tunay na pagbabago, kung gusto mo mamuhay ng may peace, may joy, may pagmamahal at kabanalan, sumunod ka sa banal na spirito. Kung kumaliwa siya, kakaliwa ka. Kung sinabi niya sa'yong kumanan ka, kumanan ka. Kung diretso, diretso. Ang ibig sabihin, araw-araw, hihingin mo sa Kanya ang Kanyang direction. Intentionally, inaalam mo ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang salita. Binibigyan mo ng time. Sinusulat mo ito sa iyong journal at pinoproseso mo ito. Kung ang boss mo sa trabaho, pag may sinabi sa'yo, sobrang attentive ka, nagtitake note ka. Bakit? Kasi ayaw mo na may makalimutan ka. Ayaw mo na merong sinabi sa'yo na hindi mo nagawa. Pero bakit? Pag ang meeting mo sa Diyos, magbabasa ka ng Kanyang salita, ay hindi mo pinagsisikapan na isulat ito at pagplanuhan kung paano mo gagawin ang pagsunod sa Kanya. Kaibigan, mahal ka ng Diyos, kaya gusto niya, ingatan mo, i-cherish mo ang sinasabi niya sa'yo. Bakit? Kasi para ito sa ikabubuti mo. Gusto Kanyang magbunga, pero kung malayo ka at hindi sumusunod sa banal na spirito, hindi mangyayari ito. Alam mo, ang ganda ng Romans 8:14. Sabi rito, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Kaibigan, paano mo malalaman kung anak ka ng Diyos? Ikaw dapat ay pinangungunahan ng banal na spirito. Ang ibig sabihin, naririnig mo siya, kumikilo siya sa iyong buhay. Hindi sinabi sa talata na ang lahat ng nagsisimba ay anak ng Diyos. Hindi sinabi sa talata na ang lahat ng umanib sa isang relihiyon ay anak ng Diyos. Ang lahat ng nagbibigay ng malaki sa gawain ay anak ng Diyos. Hindi yun ang sinabi. Ang lahat ng nabautismohan ay anak ng Diyos. Ang lahat ng nag-volunteer sa ministry ay anak ng Diyos. Kaibigan, walang masama sa mga iyan, pero malinaw, hindi sapat ang mga gawain kung hindi tayo pinangungunahan ng banal na spirito. Pwede mong ginagawa ang isang bagay pero hindi mo kasama ang banal na spirito. Kaya nga ang tanong ay, pinapatnubayan ka ba ng banal na spirito sa araw-araw? Hindi ito tungkol sa appearance bilang Kristyano. Hindi ito tungkol sa external appearance natin, ano? Hindi ito tungkol sa pagiging active mo sa ministry. No, ito ay tungkol sa relasyon mo sa Kanya. At kung sino ang may hawak ng manibela ng buhay mo. Especially yung walang nakakakita. Yung mag-isa ka lang. Sino ang may hawak ng manibela ng buhay mo? Kapag wala na nakaharap na tao sa'yo, kapag wala yung mga D-group members, pag wala yung D-group leader mo, pag wala yung pastor, sino na ang nagmamaneho ng buhay mo? Kung ang direksyon ng buhay mo ay laging base sa sarili mong diskarte, sarili mong emosyon, o takot mo sa opinion ng ibang tao, ay hindi ka pinangungunahan ng banal na spirito. Kapatid, baka panahon na para totoong sumuko ka sa Diyos at ibigay mo yung control sa spirito. Kaibigan, tanda mo, sa series na ito, Spirit-led, ang goal ay hindi lang kaalaman, kundi kakaibang pamumuhay, buhay na sumusunod, buhay na ginagabayan
Buhay na hindi patungkol sa religion, kundi buhay na nagmamahal sa Diyos. At dahil mahal mo ang Diyos, nagbabago yung buhay mo, sinusunod mo siya. Buhay na hindi lang basta tumatakbo, kundi meron kang direksyon. Yung direksyon na yon ang nagbibigay yung Holy Spirit. At kapag ikaw ay talagang pinangungunahan ng Espiritu, doon mo mararanasan ang bunga. Mamaya, ipapaliwanag ko ano yung bunga nito sa atin. Pero bago yon, tanungin natin yung ating sarili. Kristiyano lang ba ako sa papel? Kasi may membership certification ako na kabahagi ako ng church na ito. Kaya ako ay Kristiyano. O ako ba ay anak talaga ng Diyos? Dahil ang Holy Spirit ang siyang gumagabay at nagdidirect ng bawat aspeto ng buhay ko. Ibigan, follow the Spirit. Because only those led by the Spirit are truly called sons and daughters of God. Tama ba yun? Sabi sa Romans 8:5-7, sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay naaayon ng pag-iisip sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit, ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay naaayon ng pag-iisip sa mga bagay na ukol sa Espiritu. Ang pag-iisip na ukol sa laman ay patungo sa kamatayan. Ngunit, ang pag-iisip na ukol sa Espiritu ay patungo sa buhay at kapayapaan. Sapagkat ang pag-iisip na ukol sa laman ay laban sa Diyos. Hindi ito nagpapasakop sa kanyang kautusan at hindi ito kailanman magagawa. So, paano ba talaga lumakad ayon sa Espiritu at hindi sa laman? Sabi ni Pablo, ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay naaayon ang pag-iisip sa mga bagay na ukol sa Espiritu. Ibig sabihin, ang direksyon ng pag-iisip mo, ang desisyon mo, at damdamin mo nakaalay sa nais ng Espiritu. Kapag ang puso mo ay nakatuon sa laman, ang nasa isip mo ay sarili lang, yaman, pagganti, kasikatan. Yun ang sabi ng Bible. Nakakalungkot masabihin, pero yan ang nakasulat sa talata. Ang sabi, ang pag-iisip na nakafocus sa laman ay patungo sa kamatayan. Pero sa kabaligtaran, kapag ang puso mo nakatuon sa Espiritu, ang isip mo nakatuon din naman sa kabanalan, nakatuon sa pagmamahal. Kahit pa mahirap magmahal ng kaaway, kung nakatuon sa banal na Espiritu, yung isip mo, makakapagpatawad ka. Sa pagpapatawad at sa pagsunod sa Panginoong Hesus, doon nakafocus yung isip mo kung lumalakad ka kasama ang banal na Espiritu. At sabi sa talata, yan ang daan patungo sa tunay na buhay at kapayapaan. Kaibigan, gusto mo ng totoong buhay. Kung gusto mo sumunod ka sa banal na Espiritu, ituon mo ang isip mo sa mga bagay na sinasabi niya sa iyo. Tanungin mo yung sarili, saan nakatuon ang isip mo araw-araw? Kapag wala ka sa church, kapag may kaaway ka, saan nakatuon yung isip mo? Kapag merong temptation, saan nakatuon yung isip mo? Is your mind set on the Spirit o sa laman? To walk in the Spirit is not about feeling good or doing good. It's about thinking what is right and surrendering daily to God's leading. At magiging resulta nito? Hindi lang mabuting ugali, kundi tunay na bunga, pagmamahal, kagalakan, kapayapaan. Mga bagay na hindi gawa ng effort mo. Alam niyo, noong araw, sinubukan ko magbago. Sabi ko, hindi na ako maninigarilyo, hindi na ako mabababae, hindi na ako iinom, hindi na ako magdadrugs. Pero walang nangyari. Bakit? Kasi wala naman yung Spirit. Hindi ko naman kilala si Lord. Nung nakilala ko si Lord, nagkaroon ako ng kakaibang kakayahan. Kakayahan na humindi sa kasalanan. Kakayahan na mamuhi doon sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Kaya nga, ang pagbabago, hindi gawa ng effort natin, kundi ito ay bunga ng Espiritu na nasa loob mo. Ang tanong, nakikipag-cooperate ka ba sa Holy Spirit? Inaalaw mo ba na marinig mo siya? Nagiging sensitive ka ba sa sinasabi niya? O tinatakpan mo lang yung tenga mo pag may sinasabi siya sa'yo? Kapatid, follow the Spirit. Let your heart, your choices, and your thoughts be aligned with Him. Bakit? Because a Spirit-led life is a fruitful life. And that's the kind of life we are called to live. Kung anong iniisip mo, yun ang kaluluguran ng puso mo. Tama ba? Kung ano laman ng puso mo, yun ang lalabas sa salita mo, lalabas sa desisyon mo, lalabas sa ugali mo. Ang ibig sabihin, kapag palagi kang naka-expose sa drama, palagi kang naka-expose sa chismis,
o mga content na puro inggit, kayabangan sa social media, kalaswaan, huwag kang magtaka kung bakit mahirap mag-devotion. Huwag kang magtaka kung bakit ang hirap maggawa ng conversation time. Huwag kang magtaka kung bakit wala kang desire na hindi ka excited na makausap mo si Lord, na magbasa ng Bible. Huwag kang magtaka kung uunahin mo yung ibang bagay kaysa sa Kanya. Huwag kang magtaka kung bakit madaling uminit ang ulo mo. Bakit? Kasi dun sa laman nakafocus yung isip mo. Kung ano yung nagbababad sa isip natin, yun din yung nagugustuhan ng laman natin. Hindi porket okay lang naman, uso naman yan, healthy sa isip natin at puso. Mali, kaibigan. Kung gusto mo lumakad ayon sa Espiritu, bantayan mo ang pinapapasok mo sa isip mo. Anong klaseng music ang palagi mong pinapakinggan? Anong klaseng series ang pinagpupuyatan mo gabi-gabi o maghapon mong ginagawa? Sino ang palagi mong pinapakinggan sa social media? Napapalapit ba ang puso mo sa Diyos o napapalayo kung pinapakinggan mo yan sa social media o pinapanood mo? Hindi natin sinasabi na magmukmuk ka na lang sa kwarto at huwag makisama sa mundo. Pero kapatid, kung ang isip mo ay pinupuno araw-araw ng panlupa rin ang magiging bunga ng buhay mo. Kung gusto mo mamunga ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, dapat ang isip mo nakaset sa mga bagay ng Espiritu. May isang babae, tawagin na lang natin siyang Grace. Isa siyang empleyado sa isang maliit na opisina. Tahimik lang, mabait, at Kristiyano siya. Pero dumating ang isang linggong parang sinubok ang kanyang paninindigan. Una, sinabi ng supervisor niya, Grace, pakisabi na lang sa client na may stock na tayo nung item na gusto niya. Kahit hindi pa dumarating. Ayusin na lang natin pag may dumating. Alam mo, napatingin lang siya, tahimik. Pero sa loob-loob niya, may boses yung espiritu. Hindi yan totoo. Gusto mo bang masira ang tiwala ng mga taong nakapaligid sa'yo dahil lang sa isang kasinungalingan? Pangalawa, inutusan siya na gumawa ng pekeng resibo para sa reimbursement. Emergency lang naman, para lang ma-release na yung pera. Pirmahan mo na lang to. Ako na bahala sa resibo. Muli, napatigil si Grace. Lord, totoo nga, kailangan nila ng pondo. Pero tama ba na mandaya para lang mapabilis? Noong isang linggo, nasabihan din siya na sabihin mo sa client, on the way na yung report, kahit wala pa. I-declare mo na lang, single ka. Hindi nila kailangan malaman na may asawa at anak ka. Pwede mong gamitin muna yung petty cash. Bayaran mo na lang next payday. Para bang maliliit na mga desisyon, mga bagay na hindi big deal. Parang yun lang. Parang maliit lang. Pero alam mo, sa harap ng Diyos, alam niyang hindi ito kalugod-lugod. Pwedeng mawala yung tiwala sa kanya ng kanyang boss. Pwede siyang mapagalitan. Pwede siyang mawalan ng trabaho. At yung masakit, alam mo, minsan ang mga kasama mo pa sa simbahan ang nagsasabing, okay lang yan, hindi naman krimen yan, gawin mo yan. Grace, maging practical ka naman. Nakaka-relate ba kayo? Pero alam mo, nung gabing yun, nagkulong si Grace sa kwarto niya, umiiyak habang nagdadasal, Lord, gusto ko sundin ka. Pero parang ako lang ang naninindigan, pagod na po ako. At doon naramdaman niya ang kapayapaan, hindi galing sa circumstances, kundi galing sa presensya ng banal na spirito. Nang bumalik siya sa trabaho, kinabukasan, may lakas siyang tumanggi ng merong respeto. Pasensya na po, pero hindi ko po kayang gawin yan. Hindi po totoo. Alam mo, akala niya matatanggal siya, pero ilang linggo lang napansin nung manager niya yung kanyang consistency at yung kanyang integrity. At sa huli, alam mo, siya pa yung na-promote. Hindi dahil sa magaling siya, kundi dahil sa pagsunod niya sa spirito ng Diyos. Kaya kaibigan, follow the Spirit. Kaibigan, baka tulad ka ni Grace, maraming desisyon sa araw-araw. Minsan, ang kasinungalingan parang shortcut. Pero tandaan mo, hindi sapat ang galing, hindi sapat ang posisyon, kailangan natin ang kapangyarihan ng Espiritu upang mamuhay ng tapat at totoo at fruitful. Kaya ngayong araw na ito, tanungin mo yung sarili, saang bahagi ng buhay mo ang tinatawag ng banal na Espiritu para sumunod? At handa ka ba sundin yun? Kahit mahirap, kahit may tension, kahit hindi popular sa iba, kahit ayaw ng mga kaibigan mo, kaklase mo, mga kasama mo sa trabaho, ang tanong, susunod ka ba? Kaibigan, follow the Spirit. Doon ka magbubunga ng totoo. Hindi pekeng prutas, kundi bunga ng Holy Spirit.
Minsan akala natin ito na yung bunga ng Espiritu. Pero hindi pala yan. Pansamantala lang yan. Kasi hindi ka lumalakad sa Kanya. Ang totoong bunga na natututo ka magmahal sa Diyos, natututo ka magmahal sa mga tao, natututo ka ng katapatan, natututo ka ng katotohanan. So paano ba tayo magkakaroon ng bunga sa ating buhay? Una, follow the Spirit. Hayaan mo na ang masunod sa lahat ng area ng buhay mo ay ang banal na Espiritu. Pangalawa, fight the flesh. Nako, importante. Labanan mo ang iyong laman. Galatians 5:17-8. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Verse 18, subalit kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, kayo ay wala sa ilalim ng kautusan. Kaibigan, malinaw sa sinasabi ni Pablo, merong digmaan sa loob natin. Hindi ito digmaan na may barilan o espada, kundi laban sa pagitan ng ating laman at ng banal na Spirit. Naranasan mo na ba yung gusto mo magpatawad, pero may boses sa loob na nagsasabi, hindi, nasaktan ka dapat gantihan mo. O kaya gusto mo magsabi ng totoo pero parang may bumubulong. Sabihin mo na lang, wala, kahit alam mo meron. Diyan natin nakikita yung tension. Gusto natin sumunod sa Diyos pero may humihila sa ating palayo. Ang tawag doon, yung laman. Yan yung makasalanan nating kalikasan. Yung dating ugali, yung dating pagkatao bago natin nakilala ang Panginoon. At sabi nga sa Galatians 5:17, ang laman ay kabaligtaran ng Espiritu. Hindi sila pwedeng magsama. Parang langis at tubig na kahit pilitin mong ihalo, hindi talaga sila magiging isa. Kaya huwag tayo magtaka kung merong struggle. Totoo po yan. Kahit ako po may struggle. Ibig sabihin lang yan, merong Espiritu sa loob mo. Merong Holy Spirit na nananahan na sa'yo. Kabahan ka kapag wala kang struggle. Kung walang digmaan, walang struggle, yung baliwala lang pag gumawa ka ng kasalanan, walang conviction, naku baka wala ang banal na Espiritu sa'yo. Pero kung may struggle ka kapatid, ituloy mo lang. Ibig sabihin, kumikilos ang Diyos sa iyong buhay. Ano ba yung kagustuhan ng laman? Okay, basahin natin sa verse 19-21. Ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Ang mga ito ay pakikiapid, karumihan, kahalayan. Verse 20, pagsama sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at mga katulad nito, binabalaan ko kayo, gaya ng aking pagbabala. Noong una sa inyo na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Mga kapatid, sinabi ni Pablo, hayag ang mga gawa ng laman. Ibig sabihin, hindi ito nakatago na hindi natin pwedeng malaman. Hindi, makikita natin ito anytime sa buhay natin kapag laman ang umiiral sa atin. At ito ang mga senyales ayon kay Pablo, pakikiapid, karumihan, kahalayan. Ito yung mga kasalanan may kinalaman sa ating katawan. Ito'y paggamit ng ating katawan hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos, kundi para sa pansariling kalayawan. Then ano pa, yung pagnanasa ng laman, sabi pa, pagsamba sa Diyos-Diyosan at pangkukulam. Ibigan, ang Diyos-Diyosan ay hindi lang tungkol sa rebulto. Ang kahit anong inuunan natin kaysa sa Diyos, trabaho, relasyon, pera, sarili, ito yung ating mga idols. Ito yung ating Diyos-Diyosan. Alam mo, ganda nung sinabi kanina, no? Doon sa worship, sabi doon, yung mga bagay na ayaw mong mawala sa'yo, na kapag nawala sa'yo, magagalit ka, yun yung idol mo. Pwedeng pera, pwedeng oras, pwedeng posisyon mo sa trabaho, pwedeng posisyon mo sa ministry. Pag ba nawala yung D-group, magagalit ka, baka yun yung idol mo. And then sabi mo kay Lord, ayoko na. Pwedeng pamilya mo, pwedeng asawa mo, pwedeng anak mo. Pag nawala sila at magagalit ka sa Diyos, yan yung iyong idol. And then ano pa sabi? Pangkukulam. Hindi lamang witchcraft. Ito'y control o manipulation kung saan gusto nating pilitin ang sitwasyon sa gusto natin, hindi sa gusto ng Diyos. Then ano pa yung pagnanasa ng laman? Sabi pa, alitan, pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkakabahabahagi. Ito ang mga relational sins.
Hindi lang ito pagkakamali, kundi ito ay kasalanan at ito'y ugat ng maraming sirang pamilya, sirang pagkakaibigan, sirang church. Alam nyo, na-realize ko sa D-group, minsan nagkakaroon ng division. Tingnan natin yung puso natin, ano? Ang puso ba natin pinangungunahan ng banal na spirito? Yung leading ba niya, yung nasusunod? Aalis ba ako dito o hindi? Makikipag-ayos ba ako o hindi? Magpapatawad ba ako sa aking D-group leader o sa aking D-group member o hindi? Aayusin ba namin ito o hindi? Ichichismis ko ba siya? Naku, yung aking D-group leader, ganito ginawa niya eh. Ganito yung kaya ayoko na dyan, lilipat na ako. Kaibigan, huwag ka mag-create ng division. Yan ay hindi kalooban ng Diyos. At kapag ginagawa mo yan, sino sinusunod mo? Ang sinusunod mo yung laman, hindi ang spirito. Tapos ano pa? Ang pagnanasa ng laman. Sabi pa, paglalasing, kalayawan, ito yung uri ng pamumuhay na walang disiplina. Basta masaya ako, yun ang mahalaga. Pero ang sinasabi ng Biblia, hindi masama ang kasiyahan. Pero kapag ang laman ang naghahari sa'yo, kaibigan, wala nang limitasyon yan. At mapapariwara ka at mapapahamak. Alam mo, na-realize ko, maraming tao kapag nahuhulog sa kasalanan, sinisisi nila ang Diyos. Ang Diyos naman kasi, ang nagdala sa akin dito eh. Minsan, kapag nasasaktan tayo sa mga nangyayari, may temptation tayong sisihin ang Diyos. Lord, bakit hindi mo pinigilan to? Kung talagang mabuti ka, bakit pinabayaan mo kami? Alam mo, hindi lang tayo nakakaisip na manisi ng iba. Si Adan mismo, sabi niya, basahin natin yung Genesis 3:12. Ang babaeng binigay mo na aking makakasama ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy. Tingnan mo to, no? Nung tinatanong na ng Diyos, sila Eva at Adan, kung bakit sila kumain. Alam mo, sabi nila, kung bakit nila kinain yung pinagbabawal ng Diyos. Alam mo, sabi ni Adan, sabi niya, kasi ito yung pinigay mo sa akin. Si Eva, kung di mo siya binigay sa akin, di sana wala akong kasalanan. Parang sinasabi niya, kasalanan mo to, Lord. Ikaw ang nagbigay sa akin ng babae. Kapatid, hindi galing sa Diyos ang tukso. Hindi siya ang pinagmumulan ng kasamaan. Alam mo, sabi nga ni John MacArthur, God is in no way and to no degree responsible directly or indirectly for our being tempted. Kaibigan, hindi ang Diyos ang source ng temptation. Pero, maaari niya itong gamitin para palakasin ka. Maaari niya itong hayaan sa buhay mo para lumakas ang iyong pananampalataya. Tulad ng apoy na sumusubok sa ginto, ginagamit ng Diyos ang tukso para ipakita kung kanino talaga tayo sumusunod. Kung sumusunod ka sa laman mo, makikita mo sa sarili mo kung kanino ka sumusunod. Kung sino yung idol mo, kung sino ang Diyos mo talaga. So kung may struggle ka ngayon with lust, pride, jealousy, or selfishness, huwag mo isipin na wala kang pag-asa. Ang presence ng struggle ay hindi ebidensya ng pagkatalo, kundi ebidensya na may laban ka pa. At kung may laban ka pa, may pag-asa ka. Pero kung patuloy tayo nagpapatalo sa laman, sabi ng Bible, ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Mabigat, pero totoo. Hindi ako nagsabi niyan. Hindi ko sinasabi na ang kaligtasan ay base sa mabubuting gawa. Hindi po. Bakit? Kasi malinaw, sabi sa Ephesians 2:8-9, sapagkat dahil sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi mula sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sino man ang makapagmalaki. Ang ibig sabihin lang ni Pablo sa Galatians 5:21, kapag ang isang tao ay patuloy na namumuhay sa kasalanan, walang pagsisisi, walang pagbabago, walang pakialam, ito'y palatandaan na baka wala talaga ang Holy Spirit sa kanyang puso. Kung hindi ang Holy Spirit ang nangunguna sa kanyang buhay, hindi siya anak ng Diyos. Hindi ang paggawa ng masama ang dahilan kung bakit hindi siya ligtas, kundi ang paggawa ng masama ng tuloy-tuloy o lifestyle mo, yung kasalanan na yon ay nagpapatunay na baka hindi mo pa talaga tinanggap ang Panginoong Yesus o baka hindi ka pa talaga totoong nanampalataya sa Panginoong Yesus. Sa madaling salita, hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng paggawa ng tama. Pero hindi rin pwedeng sabihing ligtas tayo kung walang bunga ng pagsunod. Kung walang nakikitang bunga sa ating buhay,
kailangan mag-isip tayo. Kailangan natin suriin yung ating sarili. Examine our faith. Kung walang labanang nagaganap, yung tipong gustong-gusto natin ng kasalanan. Alam mo, kapag ganito ang iyong sitwasyon, baka hindi na ang banal na spirito ang nangunguna sa iyo. Alalahanin mo, kaibigan, na ang tunay na pananampalataya ay may tunay na bunga. Ang tunay na nananampalataya sa Panginoong Hesus ay lalaban sa kasalanan. Hindi niya yayakapin ito. Kaya nga, fight the flesh. Kaibigan, wag mo hayaang kainin ka ng tukso. Hindi mo ito kayang talunin mag-isa, pero ang Holy Spirit ay nasa iyo kung ikaw ay na kay Kristo. At kapag siya ang sinusunod mo, mayroon kang power na magbago ng buhay at mamunga. Ang pinagmumulan ng tukso, hindi ang Diyos, hindi rin si Satanas, kundi tayo. Marami na tayong narinig na kasabihan na si Satanas ang may kasalanan o kaya the devil made me do it. Pero kapatid, ang totoo, hindi tayo pinipilit ni Satanas. Hindi niya tayo pinupersa. Kapatid, kailan ka binugbog ni Satanas para gawin mo yung isang bagay? Hindi ka niya pinupersa. Tayo mismo yung pumipili. Oo, ginagamit ni Satanas yung kasamaan, yung deception, yung mga lies sa isip natin. Ginagamit niya yung tukso para sirain yung relasyon natin sa Diyos. Gusto niya tayong mapahiwalay sa katotohanan. Gusto niya masanay tayo sa kasalanan hanggang mawalan tayo ng pakiramdam at lakas na lumaban. Pero tingnan mo to. Sabi sa Santiago 1:14. Ano sabi dyan? Tingnan natin, basahin natin. Tinutokso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa sarili. Hindi ang Diyos, hindi rin si Satanas ang pinagmumulan. Ang ugat ng tukso ay nasa loob, nasa laman. Kaya nga, fight the flesh. Sa sarili nating pagnanasa, yun yung pinagmumulan. Ang ibig sabihin, tayo mismo yung problema. Kaya hindi tayo pwedeng manisi ng ibang tao. Para itong nangingisda. Kapag ang mangingisda, naghagis ng pain, ang isda naaakit, hindi dahil masama kumain, kundi dahil mali yung kinain niya. Ano ibig sabihin? Kapag ang mangingisda ay nangisda, gumagamit siya ng pain, yung hook. Halimbawa, mais, bulate o peking insekto, meron niyang hook. Para sa isda, normal lang ang kumain. Hindi masama yon. Hindi masama magkaroon ng kagutuman. Hindi rin masama ang pagkain mismo. Pero ang problema, mali ang kinain niya. Ang mais ay may nakatagong kawit. Hindi ito pagkain. Ito ay trap. Kaya nung kinain ng isda, nahuli siya. Ang kagutuman, hindi kasalanan. Pero kapag sinasatisfy mo ito sa maling paraan, dun ka mapapahamak. May mga desire tayo na likas, hindi masama. Gusto natin magmahal, naku, mabuti yan. Gusto natin ng tagumpay, mabuti yan. Hindi naman tayo dinesign ng Diyos na piliin natin matalo. Gusto natin ng kumpirmasyon, naku, mabuti din yan. Gusto natin ng kapahingahan, mabuti yan. In fact, sabi ng Diyos, 6 days you work, 1 day you rest. Pero kapag sinusubukan nating isatisfy ang mga ito sa maling paraan, doon tayo napapahamak. Halimbawa, gusto mo ng pagmamahal, hindi yan masama, kaya lang pumasok ka sa maling relasyon. Yan ang problema. Kapag gusto mo ng tagumpay, hindi yan masama, kaya lang nagsinungaling ka sa iyong resume. Yan ang problema. Gusto mo sumaya, hindi masama, kaya lang hinanap mo sa alak ang kasiyahan hanggang mawalan ka ng kontrol sa sarili, may nagawa ka na hindi kalooban ng Diyos. Yan ang problema. Hindi masama ang desire, pero ang maling paraan ng pag-satisfy mo sa desire na yan, yan ang patibong. Kaya nga kaibigan, bagamat hindi pwedeng tanggalin yung desire, pero pwede naman nating piliin, choice, kung paano natin isa-satisfy ang ating laman. Ito ay sa paraang nakakalugod sa Diyos. Ito ang ibig sabihin na fight the flesh. At kung tayo pinangungunahan ng banal na spirito, malalaman natin kung alin ang totoong pagkain at alin ang may kawit o pain ng kasalanan. Mahilig ako manood nun sa TV. Yung mga palabas patungkol sa fishing, nakikita ko kung paano malinlang yung mga isda sa ginagawang pain. Para sa isda, napakasarap na pagkain. Pero ang ending, huling kain na pala nila yon. Ganyan din tayo minsan. Ang tukso, dumarating sa anyong kaakit-akit. May tendency tayo na sabihin, wala namang makakita, karapatan ko to. Wala namang masama. Pero alam mo, sa bawat tukso may kawit. At kapag kumagat ka, mahirap na makawala. Kaya nga, sabi ni Pablo, Galatians 5:17-18, may labanan sa loob natin. Laman kontra sa espiritu. Kaya ang tanong, saan ka kakampi? Hindi mo ito kaya labanan mag-isa. Hindi sapat ang disiplina lang. Hindi sapat ang kaya ko to. No, mali.
Kailangan natin yung kapangyarihan ng Holy Spirit. Kailangan natin magdesisyon araw-araw, lalaban ako. Hindi dahil malakas ako, kundi dahil kasama ko ang Diyos at pinapatnubayan ako ng banal na spirito. Kaibigan, ang banal na spirito ay handa at gustong-gustong puspusin ka. Kaya lang kailangan mong ilaan ang iyong sarili para sa Kanya. Ano ibig ko sabihin? Paano natin ilalaan ang ating sarili sa Kanya? Ito'y may kinalaman sa control. Sino ang nagkokontrol ng buhay mo? Kailangan nating tanungin ang ating sarili, ako ba ang may hawak ng buhay ko o ang banal na spirito? Ang paglaban sa laman ay hindi yung pakikipagsuntukan. Ang paglaban sa laman ay yung pagpaparaya mo sa banal na spirito na mag-control sa iyo. Ang mapuspos ng banal na spirito ay hindi nangangahulugan na mas marami kang matatanggap na spirito. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Ang pagpuspos ng banal na spirito ay yung mas marami siyang hawak sa buhay mo. Hawak niya yung area ng pamilya mo. Hawak niya yung area ng time mo. Hawak niya yung area ng talent mo. Yung treasure mo, hawak niya yan. Lahat ng area ng buhay mo, hawak niya. Yun yung ibig sabihin ng pagpuspos ng banal na spirito, na siya ang nagkokontrol. Kung hindi mo maibigay ang pagkontrol sa Kanya, mahirapan ka mamunga. Hindi mo mararanasan ang gagawin niyang pagkilos at kapangyarihan sa lahat ng area ng buhay mo. Minsan kahit anong disiplina, dasal, devotion gawin natin, parang hindi pa rin tayo maka-breakthrough. Laging bumabalik sa dating gawi. Laging natatalo ng laman. Alam mo kung bakit? Hindi dahil sapat na ikaw ay tawaging Kristiyano lang, kundi kailangan mo kasi magpasakop sa banal na spirito. Kailangan mong hayaan na siya ang mag-control ng lahat ng isipan mo. Pagpaplano mo, pagdidesisyon mo, kung ano man yung sasabihin mo, gagawin mo, ang ibig sabihin, sa lahat ng bagay ay ang purpose mo at nag-iisang objective mo ay paluluguran mo ang Diyos sa pamamagitan ng pag-submit sa kalooban ng banal na spirito. Ito ang fighting the flesh. Alam mo, may dalawang klase ng garapon. Yung unang garapon, bukas. Walang takip. Kaya lang ang problema, puno na. Punong-puno na ng laman, puro dumi. Gusto mo punuin ng malinis na tubig, kaya lang puno na ito. Madumi. Ganyan din tayo minsan. Puno ng pride. Puno ng galit. Puno ng inggit. Puno ng kasalanan. Walang puwang para sa spirito. Kaya kahit anong worship, Bible study, parang walang epekto. Kaya minsan may nakikita ka, maalis na lang. Yung pangalawang garapon, sarado. Wala nga siyang laman, pero sarado naman. Hindi mo rin mapupuno kasi ayaw magbukas. Ganyan din minsan ang puso natin, sarado sa pagsunod. Alam ko na yan, okay na ako rito. Sarado sa pagbabago, sarado sa banal na spirito. Kaya alalahanin mo ito, kung gusto mo magbunga, gusto mo mapuspos ng banal na spirito, kailangan mo maging bukas at bakante. Open and empty. Ang pagpupuspos ng espiritu hindi para lang sa mga super Christian. Hindi ito emotional high. Ito yung normal na buhay Kristiyano kung saan ang Diyos ang may control sa'yo at hindi na tayo. Ibigan sabihin mo, Lord, puspusin mo ako ng iyong espiritu. Binubuksan ko ang aking puso, tinatalikdan ko po ang kasalanan ko. Alam mo, sa panahon ngayon, parang lahat ng aspeto ng buhay natin, puno ng ingay, desisyon at iba't ibang direksyon. Kapag dumaan tayo sa bagyo ng emosyon, problema, tukso, kadalasan, ang instinct natin, ako na lang ang bahala sa buhay ko. Ako na lang ang magmamaneho ng buhay ko. Ibigan, mali. Alam mo, naalala ko yung Air France Flight 447 noong 2009. Nasa kalagitnaan sila ng biyahe sa Himpapawid mula sa Brazil papuntang Paris nang biglang dumaan sa matinding bagyo. Yung eroplano merong autopilot, isang sistema na dinisenyo para gabayan sila ng ligtas kahit pa zero visibility. Kahit malakas yung bagyo, hindi nila makita, maliligtas sila, merong autopilot. Pero dahil sa kaba, pinili ng mga piloto na i-off yung autopilot, mano-manong kontrolin ang eroplano. Alam mo, sa kadiliman at takot, nagkamali sila ng desisyon. Bumagsak ang eroplano sa dagat at walang nakaligtas. 228 katao ang nawala. Isang trahedya na sanay na iwasan kung pinagkatiwalaan lang nila ang tamang gabay. Ganyan din ang ating buhay. Maraming pagkakataon, tayo ay nagdi-disengage sa Holy Spirit. Sinusubukan natin kontrolin yung ating buhay. Pero kapag tayo nasusunod, alam mo, kapahamakan. Madalas nauuwi ito sa pagkawasak ng relasyon.
pagkawala ng peace, panghihina sa pananampalataya at marami pang iba. Kaibigan, simulan mo ibigay ang kontrol ng buhay mo sa banal na spirito. Yan yung fighting the flesh upang ikaw ay magkaroon ng buhay na kasiyasiya at makabuluhan. So, paano ba tayo magkakaroon ng bunga sa ating buhay? Una, follow the Spirit. Hayaan mo na ang masunod sa lahat ng area ng buhay mo ay ang banal na spirito. Pangalawa, fight the flesh. Piliin mo gawin ang tama at hingin mo sa Diyos na tulungan ka niya na itakwil ang iyong laman. At pangatlo, bear the fruit. Galatians 5:22-23, sabi diyan, subalit ang bunga ng spirito ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan. 23, kaamuan at pagpipigil sa sarili, laban sa mga ito ay walang kautusan. Kaibigan, paano mo malalaman kung totoong Kristiyano ang isang tao? Hindi sapat na sabihin lang na Kristiyano ako. Marami tayong naririnig na nagsasabing, ako'y mananampalataya ng Panginoong Hesus. Pero alam natin, hindi lahat na nagsasabi ay tunay na sumusunod. Tulad ng ganito, halimbawa, kapag sinabi mong, alam ko kung paano pumunta ng Cavite, hindi ibig sabihin na nasa Cavite ka na. Pwedeng kabisado mo ang direksyon pero iba ang taong nakatira talaga doon. Ganon din sa pananampalataya. Pwede mo sabihin, alam ko ang tungkol sa Panginoong Hesus. Alam ko yan. Pero hindi ibig sabihin nasa Kanya ka na talaga. So ano nga ba yung palatandaan? Ayon sa binasa natin, sabi ni Pablo, ang bunga ng Espiritu. Wow, ito ang ebidensya. Hindi lang salita, kundi buhay na may pagmamahal. Buhay na may kapayapaan. Buhay na may pagpipigil sa sarili. Kahit may tukso. Ang bunga, hindi instant. Tulad sa isang garden. May proseso. Mahirap itong mapeke. Kahit lagyan mo ng pekeng prutas ang puno, makikita at malalasahan mo pa rin yung totoo. Kaya kapatid, tanong natin ito sa sarili. May nakikita bang bunga sa buhay ko? Hindi perpekto. Lahat tayo may kahinaan. Pero may palatandaan ba ng tunay na pagbabago? Kasi ang taong pinangungunahan ng Espiritu, hindi lang nagsasalita tungkol sa Panginoon. Hindi lang siya, sabi ng sabi, ako Christian, ito gawin mo to, ito gawin mo yon. Kung hindi, siya mismo, ang Panginoong Hesus mismo, ang ipinamumuhay niya sa buhay niya. At hindi mo maririnig yung ibang tao na nagsasabi, alam mo, dahil sa buhay mo, nadadapa kami. Ayaw namin lumapit sa Diyos. Kaibigan, wag naman sana. Sabi sa John 15:4-5, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili. Malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo. Malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siya nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Ang salitang manatili ay hindi simpleng pagbisita lang. Hindi ito parang relationship na kung kailan mo lang feel, saka mo lang lalapitan si Lord. Ang manatili ay parang pagtira, may commitment, may consistency, may intimacy. Ibig sabihin, araw-araw kang konektado sa Kanya. Manatili. Araw-araw kang humuhugot ng lakas sa Kanya. Gaya ng sanga na hindi magbubunga kung hiwalay sa puno. Imagine mo isang sanga ng ubas. Kahit mukhang maganda pa yan. Kahit yung itsura niya napakataba, kapag naputol sa puno, ano mangyayari? Wala na siyang buhay. Matutuyo. Magiging walang silbi. Ganyan din ang buhay natin. Kapag hindi tayo nakakabit kay Lord, sabi niya sa talata, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang role ng Panginoon dito, hindi lang tagapagturo. Siya mismo ang source ng buhay. Siya ang nagbibigay lakas. Siya ang nag-uukit ng karakter natin. Wala tayong may pagmamalaki. Hindi tayo ang pinagmumulan ng bunga. Pero kapag nakakabit tayo sa Kanya, dadaloy ang buhay at susunod ang bunga. Sabi sa talata, ang nananatili sa akin ay siyang nagbubunga ng marami. Kaibigan, hindi mo kailangan pilitin ang bunga. Kapag ang sanga ay nakakabit sa puno, natural lang na mamumunga siya. Tama ba? No, hindi mo siya kailangan punas-punasan, dasalan o pigain o ano para lang mamunga siya. Hindi. Kapag nakakabit siya sa puno, kusang mamumunga yan. Ganon din sa atin. Ang bunga ng Espiritu ay resulta ng connection natin, hindi performance. Sabi sa talata, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya ang tanong kapatid, nakakabit ka ba?
sa Panginoong Hesus. Ito isang mabigat pero totoong paalala. Hindi niya sinabi na mahihirapan kayong mamunga o konti lang ang magagawa nyo. No, ang sinabi niya, absolute, wala kayong magagawa. Kapag hiwalay tayo kay Lord, kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka kaaktibo sa ministry, wala kang spiritual na bunga. Bakit? Kasi wala ang espiritu na siya magpapabunga sa atin. Kaya tanungin natin sarili, talaga ba nagsisikap ka makilala siya? Pagising mo ba sa umaga, talagang kumakabit ka ba talaga sa Kanya? Lord, gusto ko sa presensya mo manatili. Kaibigan, marahil pagod ka na. Matagal ka na nagsusumikap maging mabuting Kristiyano. Pero parang laging kulang. Walang kapayapaan, walang joy, walang direksyon. Simulan mo suriin ang sarili mo. Nakakabit ka pa ba sa puno, sa Panginoong Hesus? O baka busy ka sa gawaing Kristiyano, pero hiwalay ang puso mo sa Panginoon. Ngayon na yung araw. Marahil ito na yung panawagan sa'yo, anak. Sabi niya siguro sa'yo, anak, balik ka, manatili ka sa akin. Ako ang puno, ako ang buhay mo. Hindi mo kailangan piliting mamunga. Ang kailangan mo lang gawin, manatiling nakakabit sa Panginoong Hesus. Hayaan mo siyang daluyan ka ng kanyang presensya, ng kanyang salita, ng kanyang espiritu. At makikita mo unti-unti sa tamang panahon, mamumunga ang buhay mo. Kaya nga, makulit ako, sinasabi ko sa inyo lagi, yung conversation time natin, importante. Kung hindi tayo nakakabit sa Panginoong Hesus, wala tayong magagawa. Kahit anong sipag mo, mag-lead ng Bible study. Kung hindi kikilos ang banal na spirito, yung mga dinidisciple mo, walang mangyayari sa kanila. Ikaw mismo, hindi ka magbabago. Yung dinidisciple mo, hindi ang magdidisciple ng iba. Mawawalan siya ng desire. Kasi siya din mismo, hindi rin magkoconnect. Kasi hindi ka rin niya nakikita na nagko-conversation time. So bakit siya kukonek kay Lord? Bakit siya mananatili sa presensya ni Lord? So kaya nga makulit ako doon sa area na yon. Ang sinasabi, manatili tayo sa Kanya, babaguhin niya tayo. So ang trabaho natin, manatili sa Kanya, and then sino magbabago? Ang Diyos. Hindi tayo. Kahit anong sermon mo sa D-group member mo, gawin mo to, gawin mo yan, gawin mo yan. Kahit anong sermon mo sa anak mo, gawin nyo to, gawin nyo yan. Baliwala yan kung hindi sila nananatili sa Panginoon. So, paano ba manatili sa Panginoon? Sa totoong buhay. Hindi naman kasi literal, nakatabi natin siya araw-araw. Ang sagot, bukod sa ating conversation time, kapag tayo ay nagpapasakop sa banal na spirito, tayo ay tunay na nananatili sa Panginoong Hesus. Bakit? Sapagkat ang banal na spirito ang siyang patuloy na nag-uugnay sa atin sa Panginoong Hesus. Siya ang nagpapaalala ng mga salita ni Lord. Siya yung bumubulong sa atin. Siya yung nagpapalakas para sumunod. Nagpapalambot ng puso kapag matigas na tayo. Nagbibigay ng kapayapaan kapag sobrang gulo na ng paligid. Kapag sinasabi natin na puspusin mo ako, Holy Spirit, ang ibig sabihin nun, ikaw ang manguna, hindi na ako. At kapag ang Holy Spirit ang may control, natural tayong mananatili sa Panginoon, sa kanyang salita, sa kanyang kalooban, sa kanyang presensya, at kapag ginagawa natin yon, nagkakaroon tayo ng bunga. Ang tunay na Kristiyano may dalawang palatandaan. Una, nananatili. Pangalawa, namumunga. Yan yung palatandaan ng isang tunay na anak ng Diyos. Sabi ni Lord, kayo'y mamumunga ng marami. Ibig sabihin, habang tayo'y lumalago sa pananampalataya, dapat lumalago rin ang bunga natin sa buhay. Pagmamahal, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, at iba pa. Hindi perpekto, hindi instant, pero tuloy-tuloy. Now, wag mo isipin, ang ganda nitong mensahe para ito sa kapitbahay ko. No, hindi. Para ito sa iyo, para ito sa akin. Ikaw at ako ay magbubunga kung hahayaan nating manguna ang banal na spirito sa atin, makikinig tayo sa Kanya. Lahat ng sasabihin natin sa Kanya, para sa atin, hindi para sa kapitbahay natin, sa asawa natin, o sa mga anak natin. Alam niyo, sa China, may isang babae. Tagasunod siya ng Panginoon. At siya yung nangunguna sa isang underground church doon. Patago sila nagtitipon dahil hindi pinapayagan ng gobyerno yung malayang worship sa Panginoong Hesus. Siya din ay namumuno sa isang nursing home para sa matatanda. Mga lolo at lola na inabandona na ng pamilya, siya ang nag-aalaga. Isang araw, inaresto siya at dinala sa presinto. Anong dahilan? Sumasamba raw sila nang walang pahintulot ng gobyerno. Pero alam nyo kung anong ginawa niya? Pagharap niya sa mga pulis, buong tapang siya nagsalita. Sabi niya, ano bang kasalanan ang nagawa namin?
Naglilinis kami ng kalsada araw-araw. Namimigay kami ng pagkain sa mga pulube. Inaalagaan namin ang matatandang iniwan ng mga pamilya nila. Nananampalataya kami sa Panginoong Hesus at nagmamahal kami sa kapwa. Ano bang masama roon? Tahimik yung mga pulis. Hanggang sa isa sa kanila ang nagsabi, alam ko lahat ng mabubuting ginagawa ninyo. Magpatuloy kayo sa paniniwala kay Jesus. Magpatuloy kayong gumawa ng mabuti. Pero, huwag nyo palakihin masyado yung church nyo, ha? At alam mo, nangyari, pinalaya sila. Ito yung sinasabi ni Pablo sa Galatians 5:23. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Ang ibig sabihin, kapag ginagawa mo ang tama sa paningin ng Diyos, walang kautusan na laban doon. Walang batas na laban sa pagmamahal. Walang batas para sa mga gumagawa ng mabuti. Walang bawal sa kapayapaan, pagtsatsaga o katapatan. Kahit pa sa lugar kung saan pinagbabawalan yung pananampalataya, ang bunga ng Espiritu ay hindi pa rin kayang mapigilan. Magmamahal, magtsatsaga, maglilingkod pa rin ng isang taong pinapabunga ng Diyos. Walang batas para doon. Walang makakapigil sa atin. Hindi tayo magbubunga dahil magaling tayo magdisiplina. Hindi dahil mabait tayo. Hindi dahil nagtiis tayo. Pero ang tunay na bunga ay dumarating kapag hinahayaan mo ang Espiritu Santo ang magkontrol ng buhay mo. Kung meron siyang sinabi, ano yung sinasabi ng Nike? Just do it. Pag meron siyang sinabi sa'yo, kahit na tingin mo, parang, bababa yung tingin sa akin ng mga tao, paano na lang yung pride ko, paano na lang yung right ko, pero pag sinabi ng Holy Spirit sa'yo, just do it. Doon ka magbabago. Doon ka magbubunga. Kapag ang puso natin ay bukas at ang laman natin ay sinuko, ang bunga ay natural na lalabas. At gaya ng alagad na ito sa China, ang bunga ng Espiritu, hindi lang para makita sa loob ng simbahan, kundi makita ang bunga lalo na sa labas, sa lansangan, sa tahanan ng mga inaabandona, sa tahanan ng mga nangangailangan. At kahit pa sa panahong tinutuligsa ka, hayaan mo lumabas ang bunga na ito ng banal na Espiritu. Sa Brazil, may isang binatilyo, 14 to 15 years old yung gulang niya. Simpleng bata, pero may pagmamahal sa Panginoong Hesus. Isang araw, habang pauwi siya galing eskwelahan, nakita niya sa kanto ang isang batang halos kaedad lang niya. Nakaupo sa gilid ng kalsada, walang sapatos, at ang mga paa may sugat, duguan, sobrang masakit. Alam mo, tumigil siya, tinignan niya yung bata. Alam mo, hindi siya tinanong, hindi siya pinilit, pero may naramdaman siya sa puso niya. Parang may bumulong sa kanya na nagsasabi, anak, ikaw ang sagot sa panalangin niya. Alam mo, anong ginawa niya? Hinubad niya ang sarili niyang sapatos. Ang nag-iisang sapatos niya, wala siyang ekstrang pares. Ibinigay niya yon sa batang marumi at gutom. Wala siyang sinabi. Alam mo, sinabi niya, Jesus loves you. Tapos, lumakad siyang pauwi, nakayapa. Mga kaibigan, yun ang bunga ng Espiritu. Kabutihan, pagmamahal, at higit sa lahat, pagsunod sa banal na Espiritu, kahit walang nakakita. Hindi niya ginawa yun para magpa-picture, para i-post sa social media. Hindi niya din inisip na may gantimpala ang ginawa niya. Ginawa niya yun kasi puspos siya ng Holy Spirit. At kapag puspos ka ng Espiritu, kusang mamumunga ang puso mo. Kapatid, paano mo masasabi na tunay ka nakakabit sa Panginoong Hesus? Hindi sa dami ng alam mo. Hindi lang sa dami ng sinasabi mo, kundi sa dami ng bunga na nakikita sa buhay mo. Tanungin natin yung sarili, may kabutihan ba ako na ibabahagi? May pagmamahal bang kusa akong binibigay kahit walang kapalit? May bunga ba sa buhay ko na papatunay na ako'y nananatili kay Lord? Kaibigan, marahil gusto mo ding mamunga sa iyong buhay. Ito yung magandang balita. Inaanyahan ka ng Panginoong Hesus ngayon. Hindi para sumalis sa religion, kundi para magkaroon ng relasyon sa Kanya. Manampalataya ka sa Kanya na Siya ang nagbayad ng lahat mong kasalanan sa krus. Isuko mo yung buhay mo sa Kanya. Hayaan mo Siya ang magkontrol ng iyong buhay. Kahit nasaan ka ngayon, ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na Ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan. Salamat po. Dahil po rito, binubuksan ko yung aking puso. Pumasok ka. Ikaw na po yung manguna sa buhay ko. Binibigay ko po sa inyo yung manibela. Ikaw yung mag-control ng buhay ko. Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na po yung maging Panginoon ng aking time, talent, treasure. Simula ngayon, tatalikdan ko na po yung aking kasalanan. Tatawarin niyo po ako. Tulungan niyo ako magbago. Tulungan niyo ako na mapuspos
ng inyong espiritu na lumakad sa direksyon na binibigay niyo sa akin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Alam mo kaibigan, kung ito'y pinanalangin mo ng seryoso mula sa puso mo, ngayon din, ngayong oras na ito, nanahan sa iyo ang banal na espiritu. At sa bagong buhay na ito, may kita ang bunga ng espiritu sa iyo. Unti-unti, araw-araw, habang ikaw ay nananatili sa Panginoong Yesus. Huwag kayo hiwalay. Naway makita sa buhay mo ang ebidensya ng isang pusong puspos ng Diyos. Hindi sa palakpakan ng tao, kundi sa pagbubunga ng pagmamahal, kabutihan at kabanalan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus, mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagawang spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka kapag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section or check mo ang registration sa link sa description. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry at kung gusto mong maging partner sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa description. Pag hindi nyo nakita ang link ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Mga kapatid, bago tayo magtapos, iiwan ko ito sa inyo. Sabi ni Francis Chan, don't seek to impress people. Seek to bear fruit that glorifies God. Hindi tayo tinawag para lang magpakitang gilas sa harap ng tao. Ang sukatan ng tunay na buhay Kristiyano ay hindi kung gaano kaganda ang ating pananalita, kundi kung gaano kalinaw ang bunga ng Espiritu Santo sa ating buhay. Ang bunga na nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Paano ba tayo magiging Spirit-led at fruitful? Number 1, follow the Spirit. Piliin nating sumunod sa gabay ng banal na Espiritu. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang direksyon ng ating araw-araw na pamumuhay. Number 2, fight the flesh. Hindi tayo dapat nagpapadala sa tawag ng laman. Alalahanin natin sa tulong ng banal na Espiritu, merong tagumpay. And then pangatlo, bear the fruit. Hindi natin ito pinipilit. Kusang lumalabas ang bunga kung tayo ay nananatili sa Panginoong Yesus. Kapag pinamumunuan tayo ng banal na Spirit, nakikita sa kilos natin ang kanyang pagmamahal. At pag ginagawa mo ito, kaibigan, ikaw ay mamumunga sa pagmamahal, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili.